unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras 9 minutos nakalabay sa alas 2. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta mayong hapon sa tanang mga suki nga nagsunod din sa ato nga pagpadagan sa programa. O lantawa ang palibot kay muraman og init gyapon ang ato ang palibot, although na makita nato ang panganod, pero dili ni garantiya nga mag-uwansam, no? Kay kung paminaw kung gusto siya mag-uwan, siguro may tabo na karon sigurong gabi kay maman ang sagad atong maobserbahan. Wa man tay tropical depression, low pressure area nga atong nadawat gikan mismo sa Pag-asa, except sa giingon nilang habagat. Mantinil malang na nga murag normal ba ang mao nga pag-forecast sa Pag-asa kabahin sa adagan sa panahon kun habagat nya sagaran to ani may tabo sa Luzon nga bahin. May hapon subli sa bag-ong mga nakasunod din sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Manginaot ko nga naamo sa inyong maayong pamon-pahon kahimtang Lunes karon, pitsa 20 Hulyo, no? Hulyo 20. O siguro sa atong mga pipila ka mga suki nga na ay mga trabaho, kuri-kuri sila nini mga panon na kay alas 2 na god, no? Except sa atong mga farmers, mga mag-uma sa kabukiran, kay nasayod tao na hibaw ta nga agatong mga mag-umay, labi na kung init kayo, walay makasalimbong sa ilhang pagpanguba, bisan og kanig hapon-hapon na basta init, muraman og modiskanso sa sila sa makajot, no? Og pagalandong-landong, bawi pod sa panahon, mahimo mangani silang mag-uma bisan og ngit-ngit na, no? Kanang but na to ipasabot ka ng bulanon. Kasagaran ako nakasinati ko na nga magaguna ko kanang excuse me, kanang dayo ng kangit-ngit, labi na kung bulanon ay hamugaway kayo nga atong paminaw sa lawas. Total makita man nato ang sagbot ko na gusto tang magaguna nya dahil to gapamatog na mga manok diha sa kahoy, kay gusto na silang mutulog, kita gakuri-kuri pa. Ingon na kinabuhi sa bukid, no? Usahay ma-enjoy ka nga magatanaw tungod lagi kay dito sa bukid imo matagamtam ang kanindot sa panahon o gawas pa. Makita nimo nga unay kas mga pagkaon, naay daghang kayo mga salagon, mga pagkaon, prutas, no? Dinhi pag-abot dinhi sa sentro, labi na dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kwarta tanan. Di ka makapalit og buongon nga kining unsa ni kining wa kay insakto nga kwarta, kay ang buongon mahal kayo. Kanadto ga kanang balig ami og buongon di ka kahalin, kay halos man tanang mga silingan ay puno as buongon. Oh. Buongon, makupa, kana tambis, kanang katawag na mo og granada, dili granada nga mobuto. Oo, kanang amo to sa laing nga term na tamis pod, no? Tamis na apoy kining granada nga dili tamis nga kining nga pruta kanang kanon nimo. Unya nga kapaya, dinhi di ka basta-basta makakaog kapaya agwa kay kwarta. Oh. Pero dito hasta uwak, kaon na nga ni kapaya. Libre. Ingon na kinabuhi sa bukid. Kanya, wa kay sudan.
dili ka magdaog-daog sa tinapa. Ang imong daog-daogon, manakop ka og manok. Tanglaran lang ni mo na, siyotisa lang na pula-pula, at ang lamian na naoy. Amot ka nung lami ng mga pagkaon sa bukid, no? Unay tanan ba? Unay. Kita din, o tabangan ni ang ito ang pagkaon, maingon dito, wam ni asin. Nya, pagtanaw na to sa alasinan, hurot na. Oo. Ya, di ka basta-basta magkapakay sa mo silingan kay basin og mainsultuhan ka. Na ultimo asin, pangayoon. Oh. Grabe ni kinabuhi sa syudad. Taon sab, no? Luim sa kayo, pero mama ng proseso sa atong kinabuhi. Kung tuwa ka sa bukid, bukid ka. Kung naya ka sa ubos, panikamot nga mabuhi ka. Dili ka magpili sa trabaho. Ang ubang kung magpili man. Kung pangatanon, kung sabay nahuman mo nga, pili ka man trabaho. Naghuman ka ba high school? So, lagi sir, naunsaon man na. Ang uban gusto mag-manager o niya. Ang nahuman, high school na po. Lisod kayo eh. Oh. Okay. Nala, may hapon subli sa tanan na itong mga sukinte pa, katong mga lamas lang to, no? Dinhi sa pagbukas sa atong programa nga Nuda Veritas. Ang atong programang Nuda Veritas, kini inyong mabati, alas 2 ngadto sa alas 3, magatagad ni sa inyong mga pangtana, sa sama kaninyo nga nagsunod din sa ato nga programa ikaso, no? Doon ay pangtana, ilabi na sa mga buta nga may kalabutan sa legal, panikamuting inkasog inunta naay mga pautana nga walay makatubag, panikamuting mapadala inyo pautana dinhi sa atong programang Nuda Veritas, kaya atong manang basahon o ato po kana nga tukiyon hisgutan ta pinagis usa ka tubag basta makaya lang namo dire. Kaya naman, di man gyud tanan matubag nato. Na may panahon siguro nga di na to matubag. So, kung panalitan ang inyong pangutana ipadala din, di na to matubag, akto ingno nga, suri kayo, di may katubag sa imong pangutana. Ingon na naon na lang nato, no? Kay basin sobra ang imuhang pag salig unya di mingon nga, wa man matubag ni Frank, nana ba? Sige, ato ng klaruhon ang tanay. Padala lang. Oy, good afternoon sa kang Rowena o Sandro to sa Italy nga naminaw din sa atong programa niya na kuaman ako na sani. Watching ko no sila na dire. Sige, salamat. Unya si Kuan, si Bibit, si Maria Luisa Kaayaw Pagara, may ngapon ni mo dihaday o kumusta ang panahon da dagom-dagom kay kana nga balubal mura nagkalibil pud sa bungtod ng dapita sa asaniha anang diha kang Mamfi Mundia sa Pualas, no? Mao galibil na oy. O sige may hapon kang bibit ka Pagara din dapita sa kini balubal o balubal. Diyot lang ha, wala na hinoon to. Malagi na kay kubian man niya dili di karba kabalong maka tulma na bitaw kini usahe nga dili ka suhito sa cellphone mao nang imuhang madangatan adjot ha okay. Be ato sa ning klaruhon na to og mao na ba ni kuha magyugay nini kung magkukini akong cellphone Bisaya magkukini nga cellphone ako o Bisaya na ito cellphone so pasensya ibis nga Bisaya kay kasinabot na to kay Bisaya dili naman noon maglabad naman itong ulo Diyot be prog mauna ni daan palagi ko. Sige, maying hapon kang kaning Bibit Kaayaw Pagara de Pitas Balubal niya po ni Rowena o ni Sandro. Maying hapon sad ni Mamfi Mundia de Pitas sa Pualas sa Baungod Bukidnon. O good afternoon sab ni Ma'am Elizabeth Baselgo de Pitas sa Lumbia. Sa tanan nga mga
loyalista nga nagsunod din sa ato nga programa maayong hapon kaninyo. Ingo ko loyalista kay wa man ibugto ang ilang pagpaminaw dinhi sa ato nga programa, ilabi na sa MWF sa atong episode sa programang Nuda Veritas. Good afternoon, Sir Frank, watching you live Nuda Veritas sa J103.9 Gold Radio FM. Thanks, God bless you. Ingon pa ni Bibit Pagara. Okay, dita magalangan sa ato ang pagpadagan sa ato nga programa. Daghan ta o hisgutan, pero hisgutan daghan na to nga daghan ta nga basahon silbi nga mga pangutana or mga problema nga ato ang atimanon silbi karong hapon, no? Pero huwati lang kay ako sang pangitaon ako tong usa ka importante nga butang madungog na to diha mismo sa impeachment. Oo. Sige, may hapon sir. Ingon pa ni sige Win, salamat kay may hapon sir. May hapon sab, no? And then extend to Sandro my best regards. All right. Mone. Atong lakbitan din dala nga pagpasabot sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Importante ni o kinahanglan mahibaw mo. Nasayod ko nga nakadungog na mo ni ini nga sulti. Ilabi na din dapita sa or may kalabutan sa impeachment trial or sa impeachment court ining mga panona. Unsa man ni? Nasabtan ba ninyo ang pulong sub judice? Ako subon. Hibawan ba ninyo ang kahulugan sa pulong sub judice or gatawgon nag sub judice rule? Okay, nadunggan ninyo, no? Na malakbitan na usahay sa issue sa impeachment. Pero dungog lang. Dili tanan nakasabot og unsa ning sub judice. Dinhi atong pasabto na atong mga kaigsunan nga kun makadungog kamo og sub judice, warning kana. Nagpasidaan kana sa bisan kinsa nga dili pwede ikaw kamo nga mag-istorya mo sa kaso nga nasangat na sa korte. Dili mo discuss sa merito sa kaso unya ang kaso tuan na nasangat sa korte. Kay murasad mo ang korte. Diba? Unsay tumo og tuyo ngano nga naibalaod kanang gitawag nga sub judice rule. Unsay tumong ni ana nganong di man pahisgot-hisgutan. Tungod kay ang kaso tuwa na sa korte. Unya maghiskot mo, wa man mo ilabot, outsider man lang mo. Unya ang usa sa mga rason mao nga aron sa ingon nga dili mapurisyo, dili maprejudice ang umabot nga desisyon sa mao nga kaso katuwa sa korte na file. Kay kaayo bagid ninyo nga unhan ninyo ang desisyon sa korte. Kinsa man mo. Muna nga gibawalan kita na ana. Gidid-an kita sumala sa balaw panalitan. Na ikaso nga rape diha sa RTC. Okay? Ibutang ta lang ang complainant babae bunyagan tangalan nga Maria. Unya, ang akusado si Pedro. Gifile ni Maria og rape nga kaso si Pedro. Filed na ha. Gikan sa piskalya, gifile na information, gi-issue na siya warrant of arrest sa korte. Unya human ni ana, nadungog ang kaso. Ang mga ila ni Pedro, ay, ga-enjoy sila, dili kay ga-enjoy nga gisumbong lugar sa Pedro. Enjoy lang sila kay nakadaog siguro sa sortres o sa scatter. Inom. Unya diha sa paghubog-hubog nila, gahiskot sila sa kaso nga rape. Nag-ingon dayon ang usa sa mga nagtagay nga kanang kaso ni Pedro, wala hinungdan.
Uy, ebidensya. Angay na nga madismiss ang kaso. Inusentis Pedro. Klaro mag-ayo. Sa may kinsa may testigos ni Pedro ni nang nanumbog na si Maria ay nanalugan, no? Kana siya, sir, bawal. May sugutan ninyo. Kay ang makatuki ni ana, mao lang ang korte, ang judge silbi, nga maminaw sa sumbong o paminawon sad ang depensa gikan mismo sa akusado nga siya ang bugtong tugyanan nga magpakanaog sa desisyon, dili ang mga tao. Sa impeachment, amot nakabantay ba mo, ang depensa nag-ingon. Nakamention ang depensa may tungod sa subjudice. Tungod kay dunay mga indirect nga mga manifestation, mga statements, mga pamahayag gikan mismo sa ilang mga kauban sa prosecution. Nga mura ba ugbot ipasabot nga wa na pildin na ni ang depensa. So nagsumbalik og istorya ang depensa, nagwarning sa subjudice. I hope nasabtan ninyo na, no? Kay ba ko, ang dili tanan nakasabot. Siguro at that time ko nadunggan yun nasabtan ninyo. Pero dili tanan, maunay hinungdan nga no nga, niabot din ang mao nga pangutana. O katong ipanagkamutan nga, ma-explain ang mao nga pangutana. Kuha ninyo. No, sige. Kuha man ninyo. So, ibiling ko na sabna nga panugon. Pagtiman ilang kay ang ako ang isulti di kaninyo. Plitang karon ha. I-recall Ngaiskot ko nitong Bernes og Sapuena. Alright. Mautana ko ninyo. Nasabtan ninyo ang Sapuena, ang sabot ipasabot. Tungod kay ako ning gihisgutan itong Bernes sa atong Nuda Veritas program. Mura magudog batasan na to makadungog ta, except sa mga interesado, no? Batasan na to makadungog ta, nga mura bitaw passive. Palabay lang sa panahon na, mao din ha? Okay. Oh. Pero naipipila sa atong mga tigpaminaw, nga mas interesado pag yun nga may bao sila. Ilabi na kung madunggan nila ang Sapuena, o gunya, gusto sila makadungog og hubad explanation din sa atong programang Nuda Veritas, pues atong kipanikamutan nga mapasabot ka ng mga butaga. Kini sa mga interesado. Kaya magamit man ninyo ni. Pagkadungog nyo sa Sapuena, siya, nisgutan man ninyo, Frank. Sus, kamo, wagid mo, makasabot kayo. Siguro maminaw. Paminawan ang programa ni Frank Mendez nga Nuda Veritas program. Kaya na ay mga terminology diha nga atong mga kadunggan nga iyang ma-explain, mapasabot niya. So, mo nang timanan na tugmayo. Ha? Guys, good ko og Sapuena. Unsa ganitong Sapuena dosistikum? Ug unsa ganitong Sapuena ad testificandum? Kini may kalabutan na sa Sapuena nga ilang Sapuena ang amlak o ang tax record sa BIR. Ilang desisyonan kuno na karong adlaw sa impeachment court. So, pipila ka mga butang akong ikalipay kung gusto ninyo nga i-share na ko ang akong ibawan diha kaninyo. Okay? Nala, sadi pa ta magpadayo nga tusunahan din sa lain nga tagdon na to nga pangutana karon nga puna sa ato nga pagpanaguban. Mubrik sa ata, pipila ka painudnong gikan mismo sa atong tigpasugdadjes.
Dirita sa lain nga pangutana, sagad ka pangitabo ni sa mga empleyado. No? Sa mga empleyado sa pribado nga establishment. Daghang kayo nga mga kaso, kung unsaon nila, nalibog sila nga, Sir Frank, unsaon ako nga na ako'y reklamo sa misang nga ni sa kasambahay, applicable ni sa balaod sa kasambahay. Doon ako reklamo nga wa ko masweldo sa ako ang agalon kasambahay. No? Unsaon ako ni nga makuha na ko akong sweldo. Unsa may mga pamagi, unsa may mga proseso. Kasambahay o sa mga corporation. Depende sa amount sa imong nga claim. Morning to back, no? Plitan doon na kay claim paninglunon sa lagtod ka pagasulti sa imong agalon kung kasambahay ka. Or panalitan doon na kay paninglunon sa kompanya ng imong gitrabahuan. Ang kantidad sa paninglunon nimo wala moabot og 5,000 pesos. Asa man nato i-file ang mao nga kaso kung argibyado ta. Sa kamay man din na 5,000 pesos, yes. Pero dili tanan kay ang atugod kung mag-claim tay labi na kung labor, ang nasa tong hunauna NLRC. Mao mo gyud na sa labor gyud. Labor magyapon no? Now, klaro kayong balaod, may tungod sa mga claims nga di mo sobra sa 5,000 pesos palitan karon. Sulduan ka. Pero, sa klaseng sweldo nga na may gibilin. Yan, abot na o mga more or less 5,000. Malagyapon lugar. Wa katagai. Lugar, nabutang nga utangan si amo sa kasambahay nining bahina o dili ba ang kompanya. Mga 5,000 pesos. Ang balaod gud istrikto mauna nga nag-ingon ko 5,000 pesos. Kay managlahi ang venue, managlahi og asa nato i-file ang atong reklamo. Asa man nato i-file ang reklamo sa claim nga 5,000 pesos.
Utangan. Ni ang tubag. Kung naa ka nini nga kahimtang, dili ka kinanglan mo adto dito sa SINA, sa single entry approach. Di na kinanglan mo adto ka sa NLRC, sa labor arbitration. Kung dili, maanha ka lang sa regional director sa Department of Labor. Kita ninyo ang diferensya. Nagpasabot nga dili tanan ay nga mga issue sa labor, labi na sa panweldo nga issue. Nga mudagan ta ditong dapita sa NLRC pinagi sa SINA or single entry approach. Kung dili, adto ka lang muduol sa Department of Labor Regional Director. Na atong duli, asa bang opisines duli karon ha? Basta kay Regional Director sa duli. Dito ka mag-file. Pero naay kondisyon. Dawaton, ang mao nga kaso sa pagpaningil, money claims, no? O pagpaningil nimo sa imong agalon or pagpaningil sa imong employer, naay kondisyon. Ang kondisyon ini, aron matagad ka sa Department of Labor, o di na kinanglan ato ka sa NLRC. Basta lang. Wa kay claims for reinstatement. Munang kondisyon. Amot ipasabot mao nga, babayad ka, niya wa kay additional nga mulo o reklamo nga mag-claim ka nga ibalik ka sa trabaho kay giputbol ka kay sige kang paningil na irritate na ang imong agalon. Sige basta paningil ini. So nahawa ka. Pagkitukinta na kay paninglo nun. Mauna din to. So all you have to do is go to the office of the Department of Labor and Employment Director, Regional Director, and have it filed there for the money claims not exceeding 5,000 pesos without claim for reinstatement. Pero kung magsubra na nga ni nana, samot na kung doon ay reinstatement nga issue, ay dito ka sa labor arbiter. Ang buto ipasabot na ko, dito ka sa muagi ka sa SINA. Di makapwede manglaktod. Agi sa kasasina. Ang SINA, munang bag-o karon nilang approach nga masulbad diretso ang conflict sa pamuo. Katawag na og single entry approach SINA. Kundi masulbad, dito man na sa arbiter din dito paingon. Antod, husayon. Kaya gusto man sa libor nga masulbad. Kana lang moabot dito na sa NLRC. Kuan sa labor. Murag, wa na lugar na sila kasinabot. Sa labor arbitration, diha. Ay ipatawag man. Magusay. Sa kini. Sa may pamagi mo, kini mo kana mo kani. Ato lang ning istoryahon na may uban diha nga di masugot. Hantod magkakaso na yun. Kanya pagkaso na way abogado niya. Aya ka na mag-hire og abogado kung adto ka na gyud sa kinatasan nga level sa National Labor Relations Commission. Kaya diha god ang proseso paagi man na sa memorandum na ang kunyano ka nga tao di ka magkabalo paghimo na ay ginawa nimo nga mo ng mga grievances nga gusto nimong ipabulhot.
pero kinanglan ipagin na sa abogado aron ang abogado na maoy magapreparar o siya na maga-file. Tama na, hangtod nga ma-resolve na ang kaso. Kana assuming nga di ta magakasenabot dito sa labor arbiter. Kana sa mga claims nga reinstatement, sa money claims nga sobra sa 5,000 pesos, etc., etc. So, okay. I hope nakuha ninyo ang atoag pagpasabot diha kaninyo. Atong timanan ha, sublion ko lang. Kung panalitan, wa ka na sa trabaho, niya may grievances ka sa imuhang amo, kasambahay, or sa employer ba ng kumpanya, dito ka lang mulahos sa regional director sa DOLE aron matagad ang imong concern. Basta lang walay claim for reinstatement. Manang usa sa mga kondisyon. I hope na kuha ninyo na aron matiman ninyo na kay basin og naay mga naminaw karon nga dunay mga claims. So at least nasayran og nasayod mo unsay mga pamagi. Sunod ni ako ilain nga hisgutan usab dinhi. Agi ni og pagpasabot sa nangutana. Sir Frank, nakadisgrasya ko. Oo. Kining usan ni ka sitwasyon. Balihon talang ang sitwasyon para masabtan tinabano na to. Dirita sa kaso nga rape. Oo. Biktima. Maursab si Maria ang biktima sa rape. Si Maria gi-rape. Halaw nga kagabion dito gid sa mangit-ngit nga lugar. Gi-rape siya sa tao nga wa niya mailhi. Oo. Pagkuman, biyaan lang siya. Basta kay ingon na nang sito. Gi-rape siya niya. Gibiyaan lang siya. Ano ba rape nga dili biyaan? Mura mo siguro, krimen gunan, biyaan ka gyud, no? So, nanganti siya nga, ako gito siyang isumbong ginako to siya. Bantay ka lang. Ang patanan nini, naklaro ba ni Maria ang nagbiktima, ang nag-rape diha kaniya? Mao ni ang isyu. Mo prosper ba ang kaso kung panalitan ang suspetsado, wala ma-identify? Usa na ka sitwasyon. Mo prosper ba sab ang kaso kung panalitan na identify nimo, pero kakibahog asa ka puyo? Kay kung uwa ka kay baho asa ka puyo, na unsao man nimo pagpadala sa sumod? Unya unsao man nimo pag-file sa kaso, gaway address, Juan de la Cruz, usually or normal ka na nga naagyoy address. Kay mo man na ang sundon sa mga process server kanang hatod og summon. Saan na pagatod karon? Therefore, dili pwede nga mag-file ka og kaso kung ang suspetsado dili ugwa nimo mailan. Ang suspetsado gawas kawa maili. Wa pag yun madakpi. Kay may matatog madakpan kay nadakpan ha. Kinidi siya ha. O maimbestigar o gasa gapuyo. Ang iyahag pagkatao ma-identify kay imbestigahon mo siya sa pulis. So that nga kung file na siya og kaso formal dito sa korte, masayo na ang pagpadalas communication diya kaniya. Ay imbestigahon panalitan sa piskalya. Kanya ang piskalya, paghumana na, magpadala man na og sampuy na or summons.
na magkabuang-buang ang kartero na naghatod or summon server kung panalitan di matultulan o asa gapuyo, di ba? So ang kaso dili ba lambo, dili mo prosper. Ibalibag na garbage na siya. So kadto nga rape nga nitabo, gi-rape siya na sa mangitkit nga lugar, wa siya mailhi, krimen man gud nga rape, no? Wa siya kaila o kinsay gabiktiman niya. Pag kumansimba talad na gandagan niyo tamas ginawa. Niya nanganti di siya. Mao na isumbong din na kung saan yung pagsumbongan nimo wa man nimo mailhi. So mao na nga basic gayud. Panalitan manumbong ka, ilhon gyud nimo kinsa ni siya. Simple. Bisag diha sa barangay nga level. Doon na kay sumbong sa kapitan. Oo. Niya pangutanon ka man dito, asa dapit kapuyo. Kay kapitan, ang presumption na nagapuyo na sulod din sa atong barangay. Asa dapit nga suna. So, tubag ka. Dapat di ka kibaho. Ang kaso nga imong i-file di sa barangay, di po mo prosper. Nga naman, kay katong summon server nga magatod sa buena or sa summon, di man siya katultulog asa kay wa man nimo matugan ug malocate ang specific nga address sa suspitsado. So, huwag yun hinungdan, no? Kung sumbong ka, kailangan kompleto ka. Kay katawan ka na dayon sa suspitsado siya, ay, wag ikatultol o kinsa ko o kanang asa ko gapuyo o kinsa po ako ngalan wag siya kabaho. Moral lesson is ililahon gananin mo pero lisod ba kayo ripon ka niya mag-ilaila mo. Katawa na magkainan ng kalakiha. Siya sama-sama, rape ni, rape, tikang kang dia, kajot lang, hinay-hinay. Asa nga ni kadapit kapuyo, may mo ba din na? Nga mo tanah ka man, dili kay kaso magsinubong ngay ta, malukit ka na mo dritso. Oh. Muna nga, diya sa ang mga kaso nga mabot sa korte, kompletong detalye na. Kompleto yung detalye. Ay, malisod, magkabuang-buang ang magatod sa summon. Na nga ni panahon, na bisan ka ng mga summon server na kaibaw on the basis of the address submitted to the fiscal's office, kay mama na ang basihan, mawala pagyapon sila. Kung dili matultulan sa summon server, walay mahitabo nga summon. Walay mahitabo nga answer sa gimando sa fiskalya nga mag-execute og counter affidavit. So walay kaso mahitabo. Gumika na. So importante, no? No, importante gid siguro na nga kaperlisura, no? Ila-ilahon na to sa kasong rape panalitan, ila-ilahon dili na sayon. So I hope nakuha ninyo, no? Sa lagtod nga kung panalitan doon ay kaso nga imo isumbong ang leksyon nimo, panalitan doon na kay kaso isumbong, ilho nimo ang tao nga imo isumbong. Kay pag abot nimo sa pulis, pag sumbong nimo, si kuan ang ngalan dito murag Berto man to. Mingon ni pulis, unsay murag? O di ka kaila? Wala lagi, sir. Oo. Gitawgon man lang itong Berto. Scratch ng imong kaso. Malisod. Okay. Sunod nga, lain ako nga tagaan og bili, pagtagad din sa ato aga pagpadagan sa ato nga programa. May kadyot lang ha. May naidaghan pa diri nga ako ang hisgutan din
Dara. Kini importante ni kayo. Usan ni sa mga importante. Manang usahay, imbitahon tagid mo nga maminaw mo din sa ato nga programa. Kay aron di magbalik-balik ang pangutana. Nakaingon kong importante gini kay kini nga pangutana murag natagad ko man ni sa dugay-dugay na nga panahon din sa programang Nuda Veritas. Unsa man ni? Programa kini sa pangutana, programa din sa atong Nuda Veritas, gipangutana kanadto. Na Sir Frank, mo expire ba ang deed of sale or absolute deed of sale? Anto ba dili mo expire? Unang tubag. Absolute deed of sale. Pero na ay mga disadvantage. Palitan karon. Napasagdan ninyo na anay absolute deed of sale. Wa nyo bali-baliha kay kumpiyansa mo na anang titulo sa yuta sa imong posisyon nakuha na. Ang tanan nga mga requirements tuan na sa buyer. So di ka na lugar mag-uol. O kumpiyansa ka na imon ni nga property. Amo mo gina. Pero na ay mga disadvantage and I hope nga makatake note mo na ini timan-an kini ninyo. Kay kung panalitan naan na ng deed of sale or absolute deed of sale. Okay? Nana ha, nanang titulo siyuta, nana ang pagpirmahay ninyo, nana kay kopya. Tanaw nimo, wa ka na problema. Pasagdan na nimo. Dili mayo na. Niya ha, ang efekto niya na. Kung inyo nang pasagdan, mapuriso ka pag-abot sa tukmang panahon. Nga naman, tungod ka doon natin balaod, nga, ingon na binaligya ay sa yuta, real property. Magbayad ta sa capital gains tax, 6%. Within 30 days from the date of sale. Nagkaroon kay imong kumpensahan. Di bitan na ma-expire. Dungugos programa ni Frank, di ma-expire ng deed of sale. Sagdan ko lang na. Total niya naman ni titulo sa yuta. Mo siguro lang naa sa atong mentalidad, no? Pero sir, pasabtong tiga, unsay adverse nga efekto na kung magkakumpiyansa ka. Naatay obligasyon, pagbayad sa buhis capital gains, 6%. Magsugod na og due 30 days thereafter sa date of sale. Alright. Pasagdan na mo. Labay ang isa katuig. Lain pang mga katuig at total lang, deed of sale, naman na mo, di man mo expire, ingon na sa programa ni Sir Frank. Ang imong bayro nun, sa capital gains, pwedeng manganak og kadaghan interest, penalty, interest. Sigon, og agad kini sa gidugayon or sa panahon o pipila ka mga katuigan nga napasagdan nimo kay kumpiyansa ka magkayo na nang titulo siyuta imo na kisay magantos naiuban katuson na nakadumdum ko pila ba to katuig nga wa niya mabayrik 15 years man siguro to. Nalisang siya sa kadakos bayrono niya. Kaya mo man kumpiyansa man. So, gikwintahan siya sa BIR. Pag-adto niya na kay magbayad na kay ang mga magsuon makato. No? Nga mao'y nakapalit. Gusto na nila nga i-process ang mga papilis after how many years?
Kaya ayha pa sila makakwarta. Dako ang bayro ron. Niabot na ko nangonsulta na ko unsay paagi. Nani pa ha? Unsa pay lain nga disadvantage kung panalitan pasagdan nimo na diha. Imong pakatulugon nimo kay ay nanay absolute deed of sale, nanay titulo siyuta, uban pa mga kompensa. Ang mitabo mao, delikado nga mag-double sale. Mabiktima ka. Magkurat ka na lang. Nga ang imong napalit nga property yuta, tinuod nga dunay deed of sale o na titulo sa ito ang imong nagunitan, gibaligya na pud sa lain. Bantay ka. Mo na yung mga disadvantage. You have to make payments in the earliest possible time after the execution of the deed of sale. Ay naghuta og dugay-dugay pa nga panahon. Kay panalitan ang tagiya siyota may balusab nga wa siya pag-verify niya dito sa kining Register of Deeds, wala man mausab, iya pang pangalan. Ang may tabo, mag-execute na siya o affidavit of loss sa iyahang titulo sa yuta para makapangayo sa lain reconveyance of the lost title. Dabig mahatag ka na ana sila yung titulo. Maon na, kay gidugay-dugay man nimo, kay kumpiyansa ka man, nga dili mo expire ang deed of sale, wa nimo gayod, paninguha nga ma-transfer ang pangalan gikan sa seller paingon sa buyer. Maigo ka. Unya, siya pag yun nakaunang rehistro. Ikaw nga, ulahi ikay unang nakahupot, nakapanag-iya. Unya, wa nimo tagad-tagara ang pag-transfer sa pangalan diha kanimo silbi nga buyer. Ulahi pag yung kag-rehistro, kuy, ang may tabo, ikaw na hinoy mahimo nga quorum. Kaya naibala o the first who registered the land or real property in the register of deeds is the lawful owner. Dabi kay giyawa ka man magabali-bali, kumbiyansa ka man, ay di ma-expire ang deed of sale. Nausahan ka. Magutmot ka yun taman sa ginawa. Muna mga delikado, mga disadvantages ba? Inyo ginang timanan. Inyo nga timanan. Niya pa ha, nakadungog o nakahibalo nga pay record, wa gid ibalhin sa imo ha as a buyer. Maghimo-himo dito istorya sa diha sa deed of sale, absolute deed of sale sa mga kondisyon. Dabi karon o nakakita siya rason nga usa sa mga kondisyon wa makumply nimo. Simbako makununo siya nga file lang kag kaso for breach of contract. Halaka. Mo nang disadvantage. So, unsa may moral lesson? Ang moral lesson mao, irehistro na diretso. I-process na diretso dito sa BIR, bayad diretso sa capital gains tax o sa documentary stamp tax. Okay?
Wa na tigong panuruguras dinhi sa ato karo pagpanagubad sa atong tulubanon. Salamat na lang ta sa atong mga suki nga nagsunod dinhi sa atong programa. Atong Nuda Veritas program matag Lunes, Miyerkules o Bernes dinhi sa Gold Radio. Okay? Nalasige kadyot lang ha. Atong basahon sa ato topic nga isgutan ni Ma'am Girlie karong gabi sa programang Kalipay nga Mula Hutay mao ning mosunod. Nahigugma ta sa atong kagulingon kung gidawat nato ang atong pagkatao uban sa pagpasalamat sa Ginoo. Atong balikon, nahigugma ta sa atong kagulingon kung gidawat nato ang atong pagkatao uban sa pagpasalamat sa Ginoo. Dini natapos ang atong pagbadagan sa programa nga Nuda Veritas, kuyog ni GC James, diri napita sa pikas kami. Mag-ingon salamat sa inyong pagpaminaw uban sa among mahinungdanon nga panugon di kaninyo. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay, apan ang langitnong walay katapusang kalipay atong gisalikway. Nagasalamat, may hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Giduso karon sa Senado ang Senate Bill 2134 nga pontong himuong libre ug adunay lifetime validity ang mga PWD ID para sa mga kwalipikadong adunay permanenteng kapansanan. Giduso ni Senator Mark Villar ang mangsugyot balaodnon aron dili na madungagan ang kalisod sa mga PWDs o persons with disabilities. Sa record sa National Council